Nagkakayamot ang bansang ito. Alatang ibang pamamahala kaysa sa Madrid. At ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira rito. Ayoko talaga sa mga Indio. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng mga Indio. Tama siya, Reverencia. Baka magtampo sa atin si Kapitan Diago. Huwag kayong mag-alala, sapagkat matagal niyang hindi kinikilala ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong malayo sa mga ganung taong walang respeto. Siguradong hindi naman ganon kasaklap ang ginawa sa'yo kaysa sa amin. Siguradong nagsayang ka ng pera pagpunta rito. Wala kang kakainin sa mga handang ito, maliban sa tinola. At matutulog ka ng hindi masisiyahan. Ginoo, ikinalulugod kong ipagkilala sa inyo ang anak ng nasirang Don Rafael, si Crisostomo Ibarra. Sino kaya ang binatang kasama ni Kapitan Diago? Siya si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko siya galing sa kanyang paglalakbay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagala ko kayong makilala at makita. Aba, Padre Damaso, kinagagala kong makita ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkamali ko. Patawad, Reverencia. Hindi ka nagkakamali. Ngunit hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael? Nakilala ko ang iyong ama. Siya ay mabait na mamamayan. Maraming salamat, Ginoo, sa pagpuri sa aking ama. Naway ang bait na ipinakaloob sa iyong ama ay mapa sa iyo. Gracias, Senyor. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? Itong taon, Ginoo, kahit ako'y malayo, hindi ko nakakalimutan ang ating bayan. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina, kahit kailan hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa inang Espanya, wala na akong naibigan muli kundi ang aking bayan. Tapos ko kasi mabasa, mapag-aralan ng isang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay kakalimutan ko na ito. Yun, isa kang bulag na hangal. Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pumunta sa Europa? Yun lang ang nakita mo? Kahit isang paslit sa paralan ay alam na iyan. Paumanhin mga Ginoo, ako'y aalis na dahil maaga pa ako bukas sapagkat marami akong dapat tuklasin. Para sa ikagaganda ng Pilipinas. Muchas gracias, Kapitan Tiago. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay.
Nakikita ninyo? Yan ang resulta ng kaugalian at kasamaan sa pag-aaral sa Europa. Nagiging mapagmataas. Binata, mag-iingat ka sa malilim mong mga kaaway. Ngunit ang mga nangyari sa iyong ama ay dapat naaral sa iyo. Patawarin niyo. Mari ko ang aking ama ay napamahal sa inyo. Ngunit sa aking pagkakabati, wala kaming lihim ng kaaway ng aking. Madalas sa ating mga kapanatagan ay nadadala sa mga kapangkahan. Hanggang sa huling hininga ng iyong ama, hindi niya alam na mayroon siyang lihim na kaaway. Alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa mga nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong? Ano ang naging kasalanan niya? Huwag kang kumatos sa mga bata! Ngayon ko lang nalaman kung ano ang nangyari sa akin. Napakalupit pala ang nangyari sa akin. Matawad, ngunit kailangan ko ng umalis. Mga baging Panginoon, tanghali na at umuulan pa. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkakulit? Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana magkausap si Maria Clara. Halika, tuloy ka. Kumultos ko. Salamat ngunit pumalo ka sa aming tahan. Magandang tanghali, Kapitan Tiago. Nais ko po sana magkausap ng iyo. O sige. Dalita, nais ko sana makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto. Mahal na kayong mag-usap ng Santea. Nais mo ba ng mainom? Gracias, Senyor. Ngunit hindi na po kailangan. At tayo ay pinagkasunod ng ating mga magulang at tayo ay ikasal. Dahil kung hindi, wala na akong mahanap ng isang babaeng tulad. Napakatamis ninyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan, ay maraming babae ang nabinag ng sarili. Umuulan ka naman, aking mahal. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng isang tao. Ito ay nasa taong sumusuri ng kagandahan. Mula sa aking puso, ikaw ay aking init.
aking sinta. Kailangan ko ng lisanin ng iyong piling. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel, Maria Clara. Mukhang nagmamadali kayo. Saan ang iyong tungo? Punta po kami sa Bethesda. Kukunin ko lamang ang mga natitirang gamit. Sige, bueno. Kakastapin ko lamang ang iyong ama. Nawiligtas kayo makapaglakbay. Oh, just gracias, Padre Damaso. Tingnan lang natin kung sino masusunod sa atin. Santiago! Oo, padre. Ano ang sadya na dito? Meron akong importanteng sasabihin sa'yo, kaya umupo muna tayo. Tandaan mo ang mga sinasabi ko, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Nagtitiyak ko po, padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Aalis na ako. Sabi ko na nga ba, ako pa rin ang masusunod. Doon ba ang hihinga na Ang krus ay sinunog ko na. sinunog? Utos po sa akin ang kurang malaki, ang kurang na mamalong si Padre Carote. Nasaan ang puntod ng aking ama? Bagamat wala na itong krus, baka natatandaan mo kung saan ito. Pero wala na rin po ang bangkay. Sabi ni Teniente Guevara, wala pang isang taon nang nilibing ang aking ama. Meron din po akong ipinalibing na isang babae dyan. Halos 1 linggo na po nakakalipas. Pinahukay po sa akin ng kurang malaki, ang bangkay na iyong hinahanap. Siya ay pinalibing sa mga libingan ng mga inchik. Ano ang ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko naman nais silibingan yung ama sa libingan ng mga inchik. Kaya minarapat ko kung ano rin siya silibing sa mga libingan ng mga inchik. Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak hindi pa paisin na pinapalo ako. Kung nagkasakit ako, aalagaan ako ni inay. Tiyak na hindi niya ako pababalikin sa kumbento. Hindi tayo pwede magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Magkano bang ibabayad sa atin, kuya? 2 piso dahil sa nagawa nating multa. Kuya, bayaran mo na lang para hindi na tayo mapagbintangan. Hindi kakasya ang pera natin. Natatakot ako na baka malaman ito ng inay. Ang mga magnanakaw! Isa! Asan ang ulam? Isa! Hindi mo ba hihintayin ng iyong mga anak? Sabi ni Pilosopong Tasio, si Crispin at Basilio ay nakakabasa na. At si Basilio naman ay mag-uuwi ng kanyang sahod. Sabihan mo na lang ako ng piso. Araw-araw ka na lang ganyan. Pedro. Inay! Inay! Tulong, inay! Inay, tulong! Inay! Anong nangyari sa'yo?
Anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Naiwan ko sa kumbento. Bakit? Anong nangyari? Bakit siya naiwan? Inuha siya ng sakristo, Mayor. Dahil pinagbibintangan siyang magnanakaw. Ayaw pa nga akong pauwiin. Pero dahil sa takot na baka mahabutan ako ng alas 10. Tumakas na nga ako. Pero naabutan nila ako at kanila ako'y binaril at ako'y nadaplisan. Oh, mahabaging Diyos! Iligtas niyo po ang aking mga anak! Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi siya pwedeng abalahin ngayon dahil may sakit siya. Ngayon, maaari ko bang makausap ang anak kong si Crispin? Si Crispin, di ba umuwi na siya sa inyo? Ibig ko sana siyang makausap at ipagpaalam sa kura. Susunduin ko na siya. Naiwan nga dito si Crispin. Pero matapos magnakaw ay tumakas din siya. Naisuplong na siya sa mga gwardya, sibil, kaya anumang oras ay maring dakpin ang iyong anak. Nasaan ang iyong anak? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Ha? Huwag ka nang magsinungaling. Nasaan ang iyong mga anak? Kung hindi, papatayin ka namin. Nga, Ginoo, hindi magnanakaw ang mga anak ko. Ganon, ikaw ang dadalhin namin sa korte. Ganon po, walang kasalanan ng mga anak ko at ako! Bakit niyo ako inuuli? Walang kasalanan ng mga anak ko! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pagkawalan niyo ako! Pagkawalan niyo ako! Bitawan niyo! Dalhin na yan! Kasalanan ng mga anak ko! Bakit niyo iniwan si Mama? Crispin! Diyan ako, Basilyon. Diyan ako. Inay, nandito na kami. Inay, nandito na po. Maraming salamat mga anak. Walang anuman, Inay. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Tandaan nyo na mahal kayo ni nanay. Hindi rin po, Inay. Tulagan ay
Anak? Lapit na sa nanay. Ba't kayo nagtatapos? Lapit na sa nanay. Basilio, Crispin, mahal kayo ni nanay. Basilio, Crispin, mahal kayo ni nanay. Mga anak ko, nasan na kayo? Mga anak ko, kailangan ko kayo. Mga anak ko, kailangan ko kayo. Basilio? Anak? Basilio? Anak? Basilio? Basilio? Crispin? Anak? 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 Basilio? Nasaan ka? Nasaan kayo? Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka? Basilio? Anak? Anak? Basilio? Nang unang magsimula ang mga pangkat ng Kristiyano, may mga iilang nagpatunay ng kanilang mga pananampalataya. Matatag nilang ikinikwento ang salita ng Diyos. Ipinagsisigawan nila ang kanilang mga nalalaman. Sa pangalan ni Hesus Kristo, pinalakas sila ng Espiritu Santo at dahil doon, sila ay nakaligtas. Ang mga salita ng Panginoon ay dapat nakabaon sa inyong mga puso. Dapat manuno ng kabuti. Sa unang paglagay ng bato sa paralan, tumabi ka lang sa kura at iwasan mong bumaba sa hukay. Iwasan mong mapalapit sa batong ihulog dahil maaari kang mamatay. Ay dapat mapuno ng ang mga sandata upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hindi nila kailangan pumatay o manakit ng ibang tao para lamang sa kanilang layunin. Vamos, magkanta ikaw. Dili mo maisahego, kanta Tagalog. Can you me entiende? No,
hizo falta no español? Tulugan ay walay diri imong nanay. Tigil na! Huwag kang kumanta! Huwag kang kumanta! Gayahin mo ako. Baila, baila, baila. Ikaw na lang sumayaw! Sayaw! Sayaw! Baila, 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 baila. Baila, 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 sayaw! Baila, baila, sayaw! Sayaw! Baila, baila, baila. Naiingit ka ba sa akin? Oo. Naiingit ako sa pangit ng buhok mo. Ano? Huwag mo na siyang pansinin. Huwag kang makialam. Hayaan mo akong bigyan ng leksyon ng matandang babae na ito. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na hindi ako taga-lalawigan at ako ay taga-Maynila? At hindi mo ba alam na hindi nakakapasok sa pamamahay ko ang mga alper? Hindi mo ba alam na hanggang sa pinto lamang sila? Siya nga ba? Dahil bang siyang nakakapasok sa pamamahay mo ay isang pilantol? Talaga ba? Ikaw nga! Na bandera lang at walang silbi! Kesa sa'yo! Kesa naman sa'yo! May asawang Pinay at mapagpanggap na doktor! Talaga ba? Oo! Isang malaking kahihiyan ang inyong ginagawa. Huwag ka nang makialam. Mas mabuti pang iuwi mo ng mga sao doon, Tiburcio. Ngayon din, luluwas tayo ng Maynila. Pupuntahan natin si Kapitan General. Sayang naman ang yung suot na pantalon parang hindi ka lalaki. Alam mo naman, napilay ako. Dapat, pinaman mo siya ng revolver. Hamunan mo ng bala ng Alperes ngayon din! Pero bakit? Gawin mo! Kung hindi, bubulagta ko kung sino ka! Hindi nararapat na papangasawa ni Maria Clara ang isang lalaking duwag! Ay nako, Diyos niyo, nais ko lamang lumanghap ng sariwang hangin. Pero, tila ba'y may naaamoy akong hindi ka nice. Baka sarili mo ang naaamoy mo, senyora. Dora, magaling! Tingnan mo nga ang iyong kasuotan. Tila ba'y hindi ka nice tignan. Wari mo'y amoy malansang isda. Baka ikaw ang amoy isda. Hay! Huwag na ako'y gaya sa'yo, matandang pangit. Tumingin ka nga sa salamin. Ang kapal ng mukha mo'y singkapal ng balat ng luyang banayag. Hay! Diyan sa nakadiliman na tinupuan ng nalan sa mukha. Bansot! Hoy! Sino ang bansot sa ating dalawa? Tumigil! Ikaw! Ang amoy mo ay mas masahol pa sa nakakalasa na imbornal! Ah, imbornal pala. Ito! Amoyin mo! Amoyin mo yung amoy na! Alperes! Alperes! O Padre Salvi, anong meron? Ngayon niyo mapatunayan ang kahalagahan ng praile. Isang babae na ang nangumpisal ngayong gabi. Siyak na ikawalo ay siya sa lakayan ng kwartel. Papasukin ng mga kumbento at papatay ng mga Kastila. Magkakaroon ng malaking pag-aalsa. Sinong taong uulingin ko? Uminahon kayo. Dapat paghandaan niyo ang pagsalaki nila. Padala kayo ng mga bantay na Guardia Civil at bantayan ng mga daungan. Mag-ingat kayo sa paghuli sa kanila. Ginoo, natuklasang may magaganap na malaking pag-aalsa at ikaw ang inaitakdang mapaham. Kaya
Kaya't huwag na kayo mag-alilangan pa. Anumang oras, maaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan nyo nang umalis. Subalit, saan ako pupunta? May naghihintay sa akin. Kahit saan bang lugar, sa Maynila or sa bahay ng isang makapangyarihan, upang hindi nila masabi na totoong may kinalaman ka dito. Si Maria Clara. Hindi. Mas mabuting mamatay na lang. Ginoo, tulungan mo ako. Diyan nakatago ang sulat ng aking pamilya. Bukod niya pa ang sulat ng aking ama, lalo na't nagdudulot ito ng kapahamakan sa akin. Nakikilala mo ba si Don Pedro? Oo, siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng pagkasawi ng aming angkan. Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos upang makapaghiganti. Tignan niyo ako ng mabuti. Tignan mo ang mukhang ito ng punong-puno ng pagtitiis. Kayo, nabubuhay, umiibig, may kayamanan at kinikilala. Crisostomo? Padre Kura, madaog kayo. Wala nang panganib. Hinuhuli ka namin sa ngalan ng hari. Pero bakit? Sa korte na lang kayo magtanong. Nangako kang di ka tatakas, di ka namin igagamit. Ito'y kalawagang ibinibigay sa iyo ng Alpena. Kagabi, napuna namin ang pahayag ng isang bilanggong nangangalang Bruno. Bago pa ito mamatay. Ano ang iyong pangalan? Ano ang iyong pangako ni Ibarra sa inyo? Ako po si Tatsilo Alsigan at kailanman ay hindi kami kinausap ni Ibarra. Pinatay niya ang aking ama! Gusto ko sa aking pagiganti! Kilala mo ba ang mga ito? Humandaan at ilulubog na yan. Pwede na ako kututo kayong Kristiyano. Anong sabi ng Kapitan General? Kakalagay ni Crisostomo Ibarra. Ang inukain ng pitong masulares na siya ibidalhe. Hindi! Huwag mo nang ipagkait sa amin. Clarita, iha. Clarita, iha. Ikaw talaga ang dinalaw namin. Ano naman ang nandito kita? Kaya kami nandito upang usapan ng tunay na natapos na usapan ng buwan. Kung walang galang na po, pag pinabalik na sa akin. Pasyon, Tiago. Dapat na matuloy ang kasal ni Maria Clara at ang aking pinsan. Siya, na kami. Ngayon, maraming salamat sa pagkala. Cora, bakit po pala kayo napalipad dito sa Maynila?
Wala nang gagawin sa Maynila, kaya minarapat kong manatili dito. Ako may aalis din sa bayan na ito. Ano po pala ang mangyayari sa filibustero? Kung si Crisostomo Ibarra yung tinutukoy, sa palagay ko ay kailangan siyang bitawan. Na siyang nananalig sa binaharap niyang kasulatan. Kung ang mga taga-usi ay walang naibigay na kahulugan sa kasulatan at ebidensyang kinaharap niya, iniwala ko na mapawalang sala si Crisostomo. Mawalang galang na. Crisostomo? Ako nga, aking mahal. Bakit tumatalis ang iyong muka, aking mahal? Bakit ngayon ka lang? Ang buong akala ko ay iniwan mo na ako, Crisostomo. Sa bangkay ng aking ina, nangako kong paliligayahin kita. Nandito ako para tuparin iyon. Bagamat hindi ka tumupad sa ating sumpaan. Mahal na mahal kita, Maria Clara. Patawarin nawa ako ng aking ina. Sasabihin ko sa iyo, natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang aking tunay na pagkatao. Wala akong maaaring gawin kundi magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi mabunyag ang aking lihim. Ngayon, magagawa mo pa ba akong libaki? Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig kung pinaniniwalaan mo ako. Maria, ikakasal ka na. Oo, yun ang gustong mangyari ng aking kinikilalang ama. Minahal at inalagaan niya ako. Kaya bilang ganti, kailangan ko siyang sundin. Crisostomo! Hindi ko malilimot ang ating sumpaan. Wala na akong magagawa. Pagbabalik-balik ta rin man ang mundo. Ikaw pa rin ang aking mamahalin. Crisostomo Ibarra. Dadalhin kita sa aking kaibigan doon sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang iyong itinagong sarapi. Pagagamit mo yon sa iyong pangingibang bansa. Sa ibang bansa, makakapamuhay ka ng tahimik. Iligtas mo ko ng 2 beses. Kahit na may kasabihan ng iyong angkan at aking angkan. Marapat lamang na ibigay ko sa iyo ang yaman na sa iyo'y nawala. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. Magturihan tayong magkapatid. Dito ako nanirahan, dito rin ako mamamatay. Pero bakit pinapalis niyo ako? Sa ibang bansa, maaari kayong magtagumpay. Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Saan ka galing? Ako'y mangingisda pa lamang. Sige, maaari ka nang Ngunit, huwag kang magpapasakay ng kahit sino lamang. Pagkat may binanggong natatakas at siya'y pinaghahanap. Paano ko siya makikilala? Nakalibeta at siya'y mahusay magsalita ng kastig. Sige po, maraming salamat. Alis ako. Anong sinasabi nila? Ang sinasabi nilang wala na ang aking irog. Ang sinasabi nilang patay na si Crisostomo. Hayaan niyo lamang kung makapagpaalam sa kanya. Patawad anak, ngunit mas mabuti na lang kung dito ka na lang muna. Sabihin niyo sa akin, nananaginip lang ako. Sabihin niyo sa akin, pinapamukot na ako. Tia Isabel! Tia Isabel! Gisingin mo ako! Gisingin mo ako!
buhay nang wala si Crisostomo. Aking nabalitaan ang nangyari. Ngunit, Clarita, kami ay lubos na nakikiramay. Kayo'y nakikiramay? Kayo'y nakikiramay? Kayo ang pumatay sa aking nobyo! Kayong lahat! Tinrato na siya ng pangalayok! Mawala kayong puso! Maria Clara, uminahon ka. Isang pilibustero si Crisostomo. Isa siyang banta sa gobyerno at simbahan. Kung hindi namin siya napigilan, baka marami pang kalapastangan ang kanyang ginawa. Alagad kayo ng Diyos? Ngunit nais niyo ang kamatayan ng isang tao? Anong klase kayong pare? Maria, Utang na loob! Utang na loob! Huwag niyo akong patahimigin pa! Por favor, ayoko nang tumahimik pa! Buong buhay ko! Lagi na lang ako sinasabihan na tumahimik! Sumunod, makinig! Paulit-ulit niyo ako sinasabihan ng ganon! Paulit-ulit niyo akong tinatagalan ng boses! Inubusalan! Na halos mabibi na ako! Ngayon hindi na. Hindi na ako muling mananahimik pa! Kaya ngayon, Padre, sabihin niyo, Padre! Aminin ninyo ang kinalaman mo sa pagkasira ng buhay ni Crisostomo! Magsalit kayo! Saan naman nanggaling ang inyong mga paratang, Maria Clara? Alam mo ang sinasabi ko, Padre. Sabihin niyo dito. Sabihin niyo dito kung ano ang kinalaman mo sa pagkasira ng buhay ni Crisostomo at pagkasira naming dalawa! Maria, gusto na ang ganyang pagtrato mo sa pura. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa pinakitang asa ng aking anak. está bien, Kapitan Tiago. Marahil nagdalalamhati lamang ang iyong anak. Hindi ba, Maria? Bueno, Iha. Kung nais mo talagang ilabas ang iyong saloobin, pahihintulutan kita ng iyong ama. Wala ka kasing sama! Wala ka kasing sama! Bakit niyo siya inayang mamatay? Isa siyang marangal na tao! Wala na siyang ibang hinangan, kundi mapabuti ang bayan ng San Diego! Kayo, Padre! Kayo, Padre! Ano ang inyong ginawa? Kaya sabihin niyo, Padre. Sabihin niyo, Padre, kung sino ang tunay na herehe at filibustero! Kung sino ang tunay na makasalanan at dapat mamatay! Inang! 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 Inang!
Basilio? Basilio? Basilio! Anak! Basilio! Inang! Inang! Ako si Basilio, Inang! 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 Ako si Basilio, Inang! Sinong babae ko? Ina! Ang aking ina! Sugatan ako. Ilang araw nang hindi kumakain, ni umiinom at hindi magtatagal, mamamatay na ako. Kain mo ang mga kayamanang aking ibinaon. Ariin mo ito, gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Hindi ko man lang nasilayan ang mukhang luwayway. Kayong palad na makakakita, batiin niyo siya, at huwag kalimutan ang mga nagmukmok at nasawi sa dilim ng gabi. Ginoo, anong ginagawa mo rito? Wari ko'y ikay baguhan dito sa aming bayan. Sino ka? Magpakilala ka. Ako si Simon.